kondisyon. Isa itong patibong na kamatayan kahit ano paman. Nagmamabilis ang isip ko. Manatiling kalmado. Mahigpit ang mga patakaran pero hindi ang mga tao. Bawat tanong ay may butas, hindi ako makatanggi, pero maaari kong baguhin ang tanong. Bigyan ito ng bagong anyo. Tumingin ako sa nakakatakot na bagay sa ibaba at ibinalik ang isang kaisipan dito. Nagtatanong ka ba kung handa akong ibigay sa iyo ang baso ng mainit na tubig kapalit ng iyong pag-alis sa aking paningin ngayon? Sa sandaling ito, ang mainit na tubig lang ang tanging pag-asa ko. Ginagawang konkret ang malabong konsepto ng init habang unti-unting inilalantad ang aking kalagayan, ikaw ay nagsisilbing pagkawala. Ngayon, nakasara na ang silencer. Tumitigil na ang umiikot na walang mukha nito. Mukhang nagpoproseso ito ng isang lohikal na siklo na hindi pa nito naranasan dati. Bawat segundo ay parang isang siglo. Basa na ang likod ko sa malamig na pawis. Pagkatapos, sa wakas, muling bumaba sa aking isipan ang walang emosyon na boses. Oo, sa sandaling ito ay bumaba, nagsimulang mag-flicker ang katawan ng silencer at sa loob ng ilang segundo, naglaho ito ng walang anuman. Nanalo ako sa taya. Lahat ng aking katawan ay nanghihina. Humihikbi ako habang nakayuko sa malamig na pader. Ngunit bago pa ako makaramdam ng ginhawa, isang malakas na pagbagsak ang yumanig sa sahig. Binuksan ng malakas ang pinto ni Marquez. Pumapasok si Marquez ng galit, magulo ang buhok, mapula ang mga mata, nakangiti na para sa isang baliw. Nakikita niya ako, buhay at nakatayo. Nakikita niya si Nora at ang bata sa likod ko. Lalong nag-iba ang anyo ng mukha niya. Bakit? Bakit ka pa buhay? Hiniyo niya ito na parang isang hayop na nakatakas sa kulungan. Sa eksaktong sandaling iyon, muling lumitaw ng walang palm ang silencer na kanina lang nawala, diretso sa daan ni Marquez. Ang kawalan ay humarap kay Marquez. Muling dumating ang malamig na mental na pagpapadala. Ihahati mo ba ang iyong pagdadalamhati sa akin? Lahat ay nanatiling tahimik. Tumitigil si Marquez at pagkatapos ay sumabog sa tawa na yayanig sa buong pasilyo. Ha, pagkawala ng pag-asa. Shit, ang tanging meron na lang ako ay kawalan ng pag-asa. Gusto mo, kunin mo ang bawat huling piraso. Patuloy pa rin siyang tumatawa, binubuksan ang mga braso niya ng maluwang at direktang nilakad papunta sa silencer. Walang tanong na ibinato, walang pagtutol, walang kahit isang sandali ng pag-aatubili. Nawalan siya ng pamilya, nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan, nabigo sa kanyang paghihiganti, at hinabol ng bangungot na akala niya nakaligtas na siya rito. Ubas na ang kanyang isipan. Para kay Marquez, maaaring ang kamatayan lang ang tanging paraan palabas. Tila masaya ang tagapagpatay sa kanyang sagot. Sa susunod na sandali, napakabilis nito para sa aking mga mata na sundan. Nakikita ko lamang ang isang madilim na anino na sumisibasag pataas, isang matalim na huni ng hangin, at pagkatapos ay isang pagsabog ng mga itim na hibla na sumabog mula sa loob nito, hinihiwa si Marquez na parang mga blades. Bumagsak si Marquez sa lupa. Sumisigaw si Nora at bumagsak sa lugar. Mahigpit kong pinipisil ang mga mata ni Pete, kasabay ng pagkawala nito, bitbit ng tahimik na tagapagpatay ang katawan ni Marquez. Ang tanging naroon sa pasilyo ay ang makapal at nakakasulasok na amoy ng dugo. Walang kasiyahan sa aking dibdib. Walang pabilis ng paghihiganti. Ang tunay na paghuhukom, lumalabas, ay hindi ang panoorin ng iyong kalaban na mamatay. Ito ay ang matuklasan na kapag nangyari iyon, wala kang nararamdaman. Patay na si Marquez. Pero nagsimula pa lang ang ganid ng mundong ito. Nawawala ang personal na galit kapag nakasalalay ang kaligtasan. Pagkatapos ay may isa pang sigaw na umalingaw-ngaw mula sa ibaba. Isang tao na may mahina at matandang boses, tulungan, may tao, pakiusap tulungan niyo ako. Yung boses na yun, si Old Walt. Sa huling buhay ko, nung halos mamatay na ako sa gutom, si Old Walt sa ibaba ang lihim na nagpasok ng kalahating steamed bun sa pagitan ng pinto ko. Tumakbo ako sa bintana. May isa pang tagapagpatahimik na nakapwesto kay Old Walt sa tabi ng taniman ng bulaklak sa ibaba. Isang malamig na mental na pagbabalita ang nagsisimula ng pumuno sa hangin. At sa sandaling ito, mas mainit ang dugo ko kaysa kailanman. Sa sandaling iyon, nagpa siya ako. Nora, panatilihin mo ang posisyon. Ano man ang marinig mo, huwag mong buksan ang pintong iyon. Kinuha ko ang bote ng matinding alkohol at ang windproof na lighter na inilagay ko sa mesa, binuksan ang pintuan at tumakbo papunta sa hagdang. Hoy, ikaw, yung walang mukha dyan sa ibaba. Nagtatanong ka ba kung mas gusto mong talikuran ng matandang patay na, kapalit ng isang batang buhay na tao mula sa taas na diretso kang nilalakad na nanigas ang hangin sa ibaba? Humihinto ang silencer sa gitna ng atake. Unti-unting nakatango pataas ang walang mukha na puwang, nakatutok sa akin sa madilim na hagdang. Muling gumagana ang lohikal na pag-ikot. Kumpara sa isang nalalapit ng mamatay na matanda, ang bagong buhay na kaluluwa tulad ko ay isang walang katapusang handaan. Isang mapagkakawalang sawa na nagyayelong mental broadcast ang sumabog sa aking isipan. Oo, inilalabas nito si Lolo Walt at dumadapo sa akin sa lahat ng apat na paa ng nakakatakot na bilis. Tumakbo ka. Huwag mag-alala tungkol sa akin. Ang basag na sigaw ni Old Walt ay umuusbong mula sa ibaba. Ang sulok ng aking bibig ay yumuko sa isang bagay na mabaliw. Sa isang mundong pinamumunuan ng mga batas na ito, ang pagtakas ang pinakawalang kwentang gawin. Ang tanging paraan palabas ay ang atakihin. Nakatayo ako sa pagitan ng ikalawa at ikatlong palapag, makipot, siksik, perpektong lugar para sa atake.
Sa sandaling lumabas ang itsura nito sa sulok papunta sa aking paningin, hindi ako nag-aatubili. Itinatapon ko ng diretso ang bukas na bote ng alak sa gitna ng kawalangyang iyon. Pagkatapos ay pinindot ko ang windproof na lighter. Nagtatanong ka ba kung nais mong tanggapin ang mapusok na pagbibinyag ng apoy upang painitin ang malamig mong katawan? Ang silencer ay nananatiling nakikibahagi sa mainit at masigasig na damdamin. Hindi nito kayang tumanggi sa isang bagay na parang positibo ang tunog. Bughaw na apoy ang biglang sumabog sa makipot na hagdang-hagdang paakyat. Nakalapat ang alkohol sa balat nito at damaykit na parang naglalagablab na kalawang. Ang silencer ay sumigaw ng napakalakas. Hindi ito ang apoy ang some-iron nito. Ito ang salungatan ng loika. Hindi nito maipaliwanag ang marahas na pisikal na sakit na ito at ang konsepto ng init, kaya sumasabog ang pangunahing mekanismo nito. Bumabangga ito sa mga pader, nagwawala ang mga itim na hibla, sinisira ang hagdang na bakal. Muling ako nagsasalita. Nasasaktan ka ba? Gusto mo bang huminto sa paghinga ngayon at mawala ng tuluyan ang sakit na iyon? Ito ay isang perpektong bitag ng kamatayan. Upang matapos ang sakit, kailangang pumayag itong huminto sa paghinga. Ang silencer ay pinalalakas ng marahas sa apoy. Hindi pa tuluyang nabubuo ang salitang oo sa isipan nito bago ito bumaba ng parang pumutok na lobo, bumagsak sa isang lawa ng itim na likido, at nagsimula ng maglaho sa apoy. Nakapahingalay ako sa pader, humihingalo, bumubusog ang puso ko sa aking mga tadyang, muli. Nakanganga si Old Walt pataas sa hagdang, nanginginig pa rin, luha ay dumadaloy sa kanyang mukha, nagsisimula ng yumuko. Nahuli ko siya bago siya bumagsak, pero ang mga mata ko ay tuloy nang nakatingin sa mga pintong bumubukas sa taas at baba ng hagdang. Ginaising ng gulo ang buong gusali. Nakita nila akong pumatay sa tahimik, nakitang niligtas ko ang matanda. At sa mga mata niyang iyon ngayon, hindi lang takot ang makikita, kundi gutom, dahil alam nilang may kapangyarihan ako at may mga supply ako. Matandang Walt, itinaas ko ang boses ko, malamig at matalim gaya ng hangin sa taglamig. Noon, minsan mong inutusan akong bigyan ka ng kalahating pandesal. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang iyong buhay. Bayad na ang utang na iyon. Pinaalis ko siya at kinuha ang pang-ukit na kutsilyo mula sa likod ng aking likod. Ang tibak ay sumisilaw sa liwanag ng apoy. Dahan-dahan akong naglalakad papunta sa gitna ng pasilyo, nakatitig sa bawat mukha na nakatingin sa akin. Mga kapitbahay, sapat na ba ang nakikita ninyo? Tahimik na tahimik. Walang sino man ang may lakas ng loob na gumawa ng ingay. Alam ko ang iniisip mo. Gusto mo ang meron ako. Gusto mong ipagtanggol kita. Tumawa ako ng malamig. Sige. Sa sandaling marinig nila ang salitang iyon, ilang pinto ang mas lalong bumukas. Ngunit, biglang nagbago ang tono at naging mapanganib. Nakita nyo kung ano ang nangyari kay Marquez. Nakita mo kung ano ang nangyari sa dalawang tahimik. Sino mang gustong mabuhay, 10 minuto. Dalhin ang lahat ng supply na meron ka. Magkita tayo sa pintuan ko. Siyempre, dahan-dahan kong hinihila ang kutsilyo sa aking kamay. Pwede kang hindi na lang dumating. Sa ganitong kaso, ako na ang gagamit ng pintuan mo, may tanong. Sa sandaling iyon, hindi na ako yung taong pinipilit ni Marquez na iwasan. Ako ang hukom ng gusaling ito. Makalipas ang 10 minuto, puno na ang pasilyo sa ikatlong palapag. Walang sino man ang nagtitiwala na suungin ang tanong na iyon. Kahit ang pinakamasigasig na lalaki sa ikalimang palapag, yung tinatakpan ng mga tato, ay tahimik na nakatayo sa gitna ng tao, hawak ang isang kahon ng instant noodles, nakatukod ang leeg. Ang takot ang pinong kasangkapan ng kontrol. Halos palaging nakabatay ang utos sa ganap na puwersa. Binuksan ni Nora ang pinto at nisalayan ang scene. Napatras ang kamay niya sa bibig. Nora, kunin mo ang isang notebook. Hindi ako gagalaw. Ako lang ang nagbibigay ng utos. Mula ngayon, ikaw na ang bahala sa lahat ng supply. Lahat ay inilalagay sa pangunahing imbakan. Ang pamamahagi ay nakabase sa ambag. Old Walt, katulad mo. Ang trabaho mo ay bantayan sila. Sino mang nagtatago ng mga supply, sino mang gumagawa ng lihim sa likod ko, sabihin mo agad sa akin. Parang natagpuan ni Old Walt ang isang bagay na matagal na niyang nawala. Tama. Adrian, pangako ko. Tingnan natin kung sino man ang susubok. May isang tao sa karamihan ng kumikilos ang labi. Mukhang magkokomento sila. Isang tingin ko lang, agad nilang ibababa ang ulo nila. Hindi ako nagdadala ng pabigat. Hindi ako nagtitiis ng banta mula sa loob. Tumingin ako sa mga tambay na ito at inilalagay ang unang mahigpit na batas ng aking bagong orden. Sa compound na ito, batas ko ang mga tanong ko. Isang salita lang ang sagutin mo. Oo. Ngayon, sabihin mo, handa ka bang upang mabuhay, ay lagak ang iyong katapatan at buhay sa ilalim ng aking utos. Dumadagang daang mga boses sa makipot na pasilyo, magaspang, hindi pantay, ngunit sabay-sabay na umaakyat mula sa kailaliman ng kawalan ng pag-asa. Oo, mula noon, ang pagkakakilanlan ng ordinaryong nakaligtas ay naglalaho. Ang pumapalit dito ay isang bagong bagay. Ang ganap na naghaharing tao sa gusaling ito. Sa sumunod na linggo, pinangunahan ko silang i-reinforce ang mga hagdang, isara ang bawat bintana sa mabababang palapag, at gawing isang bakal na kuta ang lumang residential na gusali. Tinuturuan ko silang gamitin ang loika para makaiwas sa mga tanong tungkol sa kamatayan ng silencers. Tinuturuan ko silang gamitin ang mga tanong na nakatutok para makakuha ng mga yaman. Lumalago ang grupo. Nagsimula ng magkaisa ang mga tao. Kapag nahanap na ng compound ang tamang ritmo, nagiging ako ang hindi mapapantayang pinuno sa lahat maliban sa pangalan.
Si Nora ang aking punong tagapangasiwa, namamahala sa inventaryo at distribusyon. Matanda na si Walt ang aking mata at tainga, araw-araw na nag-iikot sa mga pasilyo, nakikinig sa bawat reklamo at kaina-hinalang kilos. Pero habang dumarami ang tao, mas nagiging komplikado ito. Laging may isang tao na naniniwalang nalampasan na nila ang mga patakaran at gustong patunayan ito sa aking gastos. Ngayon, ang hamon ay isang mayanhing lalaki na nakasuot ng salamin. Ang pangalan niya ay Leon. Nang pumasok siya sa compound, sabik siyang magpasaya, may kaalaman tungkol sa radio equipment at naibalik niya ang operasyon ng aming transmitter. May halaga iyon. Ngayon ay nakatayo siya sa istasyon ng supply na nakangiti kay Nora. Gusto kong ipagpalit ang ilang impormasyon na hawak ko para sa ilang bagay mula sa compound. Posible ba iyon? Sinasunod ni Nora ang protocol na itinakda ko, sumasagot sa karaniwang paraan. Kaya ang ibig mong sabihin ay handa kang ipagpalit ang iyong impormasyon para sa mga supply na katumbas ng halaga mula sa aming mga tindahan. Tama ba yun? Iyan ang unang firewall ko. Laging itinatali ang palitan sa pantay na halaga. Itinutulak ni Leon pataas ang kanyang salamin. Isang kislap ng liwanag ang dumaan sa lente. Tanong ko lang, bilang leader ng compound na ito, handa ka bang gamitin ang kalahati ng ating mga nakaimbak na pagkain kapalit ng aking pangakong magbibigay ng isang mahalagang impormasyong makakatulong sa buhay sa hinaharap? Biglang naging tahimik ang kwarto. Lahat ng mata ay lumipat mula sa mga lata papunta sa aking mukha. Kalahati ng aming delata ang pagkain. Halos kalahati ng buong pera ng compound ang ipinagpapalit sa isang malabong, hindi mapapatunayan na pangako. Ang galing mangloko, parang walang kabayaran. At hindi niya tinatanong si Nora. Tinanong niya ako. Ginagamit niya ang hindi ng may eksaktong kasanayan. Kung sasabihin kong hindi, walang nakakaalam kung ano ang gagawin ng patakaran sa akin at walang may lakas ng loob na alamin. Pero kung oo ang sasabihin ko, biglang babagsak ang aking autoridad. Kung makakapagpalit siya ng pangako sa kalahati ng ating mga lata ngayon, bukas may magtatangkang magpalit ng kwento ng multo sa buong ating tubig. Magkakagulo ang buong utos. Inyaangat ko ang aking mga braso at dahan-daang naglakad mula sa likod ng karamihan, tumigil sa harap niya. Ngumiti ako. Leon, napakalinaw ng tanong mo. Hindi mapigilan ng kanyang ngiti ang sulok ng kanyang bibig, pero hindi ko masyadong naintindihan lahat. Nagtatanong ka ba kung tutulungan kitang isalin ang tanong mo sa mas eksaktong paraan para maintindihan ng lahat dito kung ano talaga ang ibig mong sabihin? Tinitigan ko siya bago pa siya makasagot. Pinaputok ko. Ang tunay mong tinatanong ay kung handa kang personal na ipasa ang kalahati ng survival rasyon ng bawat tao ng libre sa iyo upang tumaya sa isang pangakong pasalita na maaaring walang halaga. Yan ba ang hinihiling mo? Tumaas ng matindi ang boses ko. Bawat salita ay tumatama sa silid na parang bala. Biglang nawala ang kayabangan sa mukha ni Leon. Hindi niya inaasahan ito. Hindi ako nakipaglaro. Binukasan ko ang kanyang maruming maliit na plano at ipinakita sa lahat. Nag-umpisa ang tao. Ang mga tingin kay Leon ay nagbabago mula sa pagkamausisa hanggang sa malamig na pawis na lumalabas sa kanyang noo. Nagsasalita ang kanyang mga labi, ngunit walang lumalabas dahil hindi siya makasagot ng hindi. Sa sandaling ginawa niya yon, isang pag-amin na ang tanong niya ay nangangahulugang eksaktong kung ano ang sinabi ko. Lumapit ako hanggang halos magkatapat na kami, binaba ang boses ko ng bahagya, sapat lang para sa aming dalawa. Huwag mo akong lolokohin. Pagkatapos ay bigla akong umatras, bumaling pabalik sa karamihan. O kaya naman, Leon, gusto mong itanong sa lahat dito ang isang ibang tanong. Ang mga mata ko ay dumadaan sa bawat mukha. Talaga bang tinatanong mo ang lahat ng narito? Handa ka bang magtiwala sa isang tao na sa gitna ng apokalipsis ay hindi iniisip ang makatulong, kundi sinusubukang ubusin ang compound sa pamamagitan ng mga butas at ginagawang tanga ang lahat dito, nagsigawan ng mga tao? Hindi posible. Iyon ang ibig niyang sabihin. Shit, alam ko may mali. Isang pangako para sa kalahati ng aming mga lata. Gusto niyang magtrabaho kaming lahat ng libre. Naglalaho ang mukha ni Leon na parang bakal na kulay abo. Hindi niya maitatanggi kahit isang bagay na sinabi ko dahil nakalok ng mahigpit ang chain ng Doomsday Rule sa kanyang lalamunan. Bawat segundong tahimik niya ay isang pag-amin. Itinaas ko ang kamay ko para magpahinga. Leon, binibigyan kita ng isang huling pagkakataon na magtanong. Tinitingnan ko siya habang sinusubukan niyang tumingin palayo at nagsasalita ng dahan-dahan. Malinaw na hindi ito talaga ang gusto mong itanong sa lahat sa huli. Lahat. Nalimutan ko ang aking sarili sandali at sinubukang gamitin ang isang lohikal na bitag upang saktan ng kolektibo at isulong ang aking sariling interes. Karapat dapat akong parusahan. Handa ka bang payagan akong makalabas na ng compound na ito ng tuluyan? Tahimik na tahimik ang pasilyo. Nanginginig si Leon. Nanunood sa kanya ang lahat, naghihintay na itanong niya ito o mas tiyak, naghihintay na ako ang magtanong para sa kanya. Hindi niya sasabihin iyon. Kaya ako na ang gagawin. Tumitig ako sa mga tao at binalik ang boses ko. Handa ba kayong alisin ang sino mang nagtangkang hatiin tayo at tiyaking hindi na siya magkakaroon pa ng ikalawa o ikatlong pagkakataon na dalhin tayo sa kailaliman? Oo, palayain siya. Sa pagkakataong ito, isang tinig ang sumisigaw ng malakas sa ilalim ng hindi na walang pagbubukod. Ito ang naging unang nagkakaisang boto ng compound. Lumubog si Leon sa sahig, mukha ay kulay abo. Tumingin ako sa kanya. Walang gumagalaw sa aking dibdib. Narinig mo sila. Lumayo ako at hindi na tumingin pabalik. Nora, bigyan mo siya ng bote ng tubig at isang pakete ng crackers. Ipagpatuloy mo siya. Ang ganap na autoridad ay opisyal na naitatag sa sandaling ito ng ganap. Pagkatapos, ang radio sa sulok na inayos ni Leon ay biglang kumikislap ng matalim na static at isang boses ng lalaki ang lumalabas ng malalim na may malawak na echo. Mga nakaligtas sa lungsod. Kumusta?
Handa ka bang talikuran ng iyong walang kwentang paglaban at sumali sa aming alyansa para sa kaligtasan ng tao? Parang galing ito sa isang malalim na hukay, dumadaan sa mababang kalidad na signal papunta sa bawat tainga sa kwarto. Ibigay ang lahat ng iyong mga supply. Isuko ang iyong nakakatawang pribadong teritoryo. Magpasakop sa mahusay na pinagsama-samang pamamahala. Handa ka na ba? Hindi sumisigaw o nanganganib ang lalaki sa broadcast. Ang kanyang tono ay kasing kalmado ng isang ulat ng panahon. At ang kalmadong iyon ang siyang nagpapataas ng lamig mula sa ilalim ng iyong mga paa hanggang sa tuktok ng iyong ulo. Ito ay isang galaw na ginawa ng hayagan, isang malaking bitag na inilatag sa gitna ng araw. Isang bagay na tila hindi mo maaaring tanggihan. Puno ng takot ang pasilyo na parang isang di nakikitang alon. Nangangatog ang labi ni Old Walt. Tinitigan niya ako na puno ng takot ang mga mata. Hindi nagdalawang isip si Nora na itulak si Little Pete sa likod niya, mapatla ang mukha. Bawat mata sa silid ay nakatutok sa akin na parang spotlight. Sa kanilang mga mata, ako ang pwedeng labanan ng mga patakaran, isang Diyos, pero alam ko ang katotohanan. Hindi ako Diyos. Ako ay isang ordinaryong tao na namatay ng isang beses pa kaysa sa iba. Ang taong nasa broadcast na ito ay hindi katulad ni na Marquez o Leon. Mga maliit na oportunista na alam lang kung paano mangakit. Hindi lang nila naiintindihan ang batas ng katapusan. Nakita niya kung paano palakihin ito hanggang sa pinakamataas na lakas. Pangkalahatang pagpapalaganap. Hindi niya kailangang kumatok sa kahit isang pinto. Nakaupo lang siya sa isang lugar at nakikipag-usap sa buong lungsod, pinipilit ang kanyang kalooban sa bawat tao na nasa saklaw ng kanyang signal. Ang bigat nito ay nakadagan sa aking dibdib na parang isang mabigat na bato. Tinitigan ko ang buong silid sa mga takot na mukha, sa malalaking hindi nakakaunawang mata ni Pete na nakayakap kay Nora. Hindi. Bumangon ako mula sa impyerno para mamatay muli sa ibang lugar, sa ibang paraan. Humihingang mabagal at malalim ako at pilit na binababa ang bawat alon ng inis at pressure na sumisibol. Tinitigan ko silang lahat at dahan-daang nagsalita. Palagi akong isang bundok, hindi isang ilog, walang nakakaintindi. Wala ni isa. Ngumiti ako, isang ngiti na walang init. Tanging malamig na mga hangganan lang. Ang isang ilog ay nilulo ng mas malaking ilog, pero ang bundok ay nananatiling nakatayo lang doon. Lumapit ako sa nag-iingay na radyo at inabot ito sa harap ng lahat ng nakakunot ang noo. Dahan-dahan kong binaba ang antena hanggang sa pumutok ito ng malinis at matalim na ingay at huminto ang broadcast sa katahimikan. Biglang naging tahimik ang buong mundo. Bumaling ako sa mga nakabibinging tao. Tinanong niya kung handa kami, pero nakalimutan niyang may karapatan kaming magtanong. Ang pananatili dito ay nangangahulugang ipasa ang karapatang iyon sa iba. Tayong mga tupa sa harap ng patibong. Iyan ba ang gusto mo? Walang nagsasalita, ngunit ang nakasara nilang mga kamao at namutla nilang mga mata ay nagsabi na sa akin ang sagot. Pumunta ako sa pader kung saan nakapako ang isang mapa ng lungsod na nakuha namin sa isang supply run. Hinahawakan ng aking daliri ang gitna ng mapa, ang nakatakdang lokasyon ng broadcast tower. Sa halip na hintayin siyang hanapin tayo ang unang makakakita sa kanya. Lumilingon ako kay Nora at binibigay ang utos. Agad siyang tumayo ng diretso. Suriin ang lahat ng ating armas at mga magagamit na sasakyan. Piliin ang 3 pinakamalakas at pinakamatalim na tao. Bumuo kayo ng koponan para sa atake. Oo, Lola Walt, ikaw at ang lahat, simula na ang huling pagpapalakas ng gusaling ito. Mula sa sandaling ito, ang lugar na ito ay ating kuta at ating fallback. Huminto ako sandali. Ang mga mata ko ay dumadaan sa bawat tao sa silid. Tandaan ninyo, hindi tayo susuko. Hindi tayo makikipagdegosasyon. Bumaba ang boses ko, dala ang bigat ng isang bagay na panghuli. Sasabihin ko sa kanya na ang lungsod na ito ay may 2 pinuno, o mas tama, isang pinuno na lang ang matitira sa lalong madaling panahon. Tumatakbo kami sa isang binagong SUV, may armadong bakal na nakakabit sa harap, dumadaan sa patay na lungsod na parang isang tahimik na mandaragit. Walang nagsasalita sa loob, tanging ang malalim na ingay ng makina at ang pag-crunch ng gravel sa ilalim ng gulong. Ang 3 tao na pinili ni Nora, si Rex na dating sundalo na nagmamaneho at nakaabang, at ang kambal na sina Bruno at Primo na dating tagapagsanay sa gym, na parang pader ang katawan, bawat isa ay may hawak na panggatong na palakol. Mabilis naming narating ang destinasyon. Mas matibay pa ang kanilang compound kaysa sa inaasahan ko. Huminto si Rex ng sasakyan 50 metro mula sa unang checkpoint. Anong gagawin natin? May mga armas sila. Mahigpit ang kanyang boses. Binuksan ko ang pinto at naglakad mag-isa palabas. Sa likod ng checkpoint, nakatutok ng diretso sa akin ang hindi bababa sa 5 o 6 na baril. Ang lalaki sa harap ay sumisigaw sa kabilang dako, handa ka bang umatras at umalis na ngayon din? Isang matalinong hakbang. Hindi ako pwedeng sumagot ng oo, at hindi rin pwedeng sumagot ng hindi, dahil kung sasagot ako ng hindi, ayon sa patakaran ng apokalipsis, ipinapahayag ko na ayaw kong umalis, na nangangahulugang isinusuko ko ang aking sarili, pero ngumingiti ako. Nakakapit ako sa aking posisyon at malinaw na tinawag pabalik, narito ako para sa iyong leader, sabihin mo, tinatanong mo kung handa akong ibaba ang lahat ng aking depensa, pumasok mag-isa sa inyong base at sumailalim sa inyong pagtatanong. Inisip ko ang isang posibleng aksyon ng pag-atake at ginawang tanong na lang nila sa akin. Tumigil ng halatang halata ang bantay. Hindi niya inaasahan ang pagtutuwid na yon. Parang tumitigas ang hangin sa ilang segundo, pagkatapos ay may boses na sumabog mula sa radyo sa kanyang tabi, nakakatawa, hindi nagmamadali, kawili-wili, papasukin siya. Dahan-daang bumubukas ang bakal na gate. Tumingin ako pabalik kina Rex at sa iba pa. Isang matatag na tingin na nagsasabing manatiling kalmado, saka pumasok mag-isa. Dinadala ako sa loob ng broadcast tower na ginawang isang malawak na complex na tirahan, abala sa paggalaw
ang mga tao sa lahat ng direksyon, ngunit nakakatakot ang katahimikan. Bawat mukha ay walang emosyon, isang uri ng utos na direktang nagpapalamig sa iyong puso. Sa pinakamataas na palapag sa pangunahing hall ng broadcast, sa wakas ay nakilala ko ang kanilang leader. Mukhang nasa kalagitnaan siya ng 40s, may gintong salamin, puting malinis na kamiseta. Mas para siyang isang propesor sa universidad kaysa isang pinuno ng digmaan sa apokalipsis. Nauupo siya sa likod ng malawak na mesa ng broadcast, tahimik na nililinis ang kanyang salamin. Maligayang pagdating, sabi niya, habang itinaas ang ulo. Sa likod ng mga salamin, matalim ang mga mata niya na parang agila, ang bisitang nakikipaglaban gamit ang loika. At siguro ikaw ang mahilig magtanong. Inilalabas ko ang upuan sa kabila niya at umupo ng hindi hinihiling. Ngumiti siya, tila hindi nababahala. Sa apokalipsis, ang talino ay kapangyarihan, hindi ba? Muling isinusuot niya ang kanyang salamin at bahagyang yumuko, nakalapat ang mga daliri sa mesa. Talagang nagulat ako sa pagdating mo. Akala ko ako lang ang tanging malinaw ang isipan na natira sa lungsod na ito. Kung alam mo na akong umiiral, bakit mo ginamit ang broadcast na iyon para imbestigahan ako, hindi ba't parang walang silbi iyon? Hindi ako nag-aatubili. Hindi iyon isang pagsusuri. Ngumingiti siya, lalong tumitindi ang ngiti. Iyan ay isang pahayag. Ipinaalam ko lang ang aking presensya at tinatanggal ang mga masyadong mangmang upang maintindihan ang mga patakaran. Bawat salita ay naglalaman ng walang pakundangang kayabangan at ganap na kawalang interes sa buhay ng tao. Lumilipat ang aking isipan sa pinakamataas na antas. Ang lalaking ito ay 10,000 beses na mas mapanganib kaysa kay Marquez. Nakatago sa ilalim ng kanyang kalmado ang kasamaan ng lalaking ito na nakabalot sa loika at talino habang nakasuot ng kasakiman at kalupaan si Marquez sa kanyang mukha. Hindi niya gustong kunin ang mga bagay. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kontrolin ng lahat sa pamamagitan ng matinding intelektual na dominasyon. Tinitingnan niya ako, then inilalabas ang kanyang unang tunay na tanong. Dahil voluntaryo kang lumapit sa akin, inaasahan kong ikaw ay isang matalinong tao. Kaya, handa ka bang ibahagi ang iyong talino para sa kinabukasan ng lahat ng mga nakaligtas at sumali sa amin? Ang tanong na ito ay 100 beses na mas mapanira kaysa sa anumang sinabi ng bantay sa ibaba. Parang alok ng liwanag ito, pero kung hindi ko ito mapipigilan, tahasang tinatanggap ko ang kanyang autoridad sa akin. Pinipilit ng isipan ko na suriin ang bawat salita, mag-ambag. Sumama ka sa amin. Bawat isa sa kanila ay nagsasabi na nasa ibaba ako sa isang hierarchy kung saan siya ang nasa taas. Ayaw niya ng katuwang. Gusto niya ng matalino at masigasig na tagasunod. Tumingin ako sa kanya at ngumiti. Guro, napaka-intriguing ng tanong na yan. Pero bago ako sumagot, nais ko bang kumpirmahin kung ang tunay mong tinatanong ay kung willing akong makipagtulungan bilang katulad mo sa iyong koponan at sabay na bumuo ng isang plano na nagpoprotekta sa mga pangunahing karapatan ng bawat isa imbes na magbigay lamang ng walang pasubaling katapatan sa iyo ng mag-isa. Sa unang pagkakataon, tumigil ang ngiti ng propesor. Tumingin siya sa akin ng tahimik ng buong 10 segundo. Unti-unting napalitan ng maingat na pag-iingat ang kasiyahan sa kanyang mga mata bilang isang taong sa wakas ay nakatagpo ng katapat. Mas matalas ka kaysa sa inaasahan ko. Bigla siyang umatras ng walang paunang babala. Hindi ka ba nagtatanong kung paano ko nagawang buuin ang ganitong uri ng kaayusan ng madali nang hindi naghihintay ng sagot mula sa akin? Sasagutin niya ako dahil ang mga patakaran mismo ay maaaring ay upgrade. Kapag nagamit ng isang tao ang mga patakaran upang matagumpay na makontrol ang kalooban ng higit sa 100 tao, nakakakuha sila ng isang kahilingan sa patakaran. Ito ay isang bagay na hindi ko pa naririnig dati. Ang una kong hiling ay ito. Sino mang makaisip na lumaban sa akin ay makaramdam agad ng matalim na sakit na parang tinusok ng mga karayom. At ganito na itatag ang utos. Isang fanatical na liwanag ang sumisilay sa mga mata ng propesor. Isang lamig ang dumaan diretso sa utak ko. Hindi na nakapagtataka na parang mga bangkay na walang laman ang galaw ng lahat dito. Hindi sila tumatangging labanan. Hindi pa nga nila mapapayagang maisip ito. Ngayon ay bumabalik siya sa upo, nakaupo ng buong kontrol. Akala mo pa rin ba na may karapatan kang makipag-usap sa akin tungkol sa pagkakapantay-pantay? Akala niya dapat ako'y nabasag sa pagbubunyag na ito, pero natuklasan ko lang ang pinakamatinding blind spot sa lahat ng sinabi niya. Pinapanood ko siyang nakaupo roon at may bahid ng kayabangan sa kanyang talino at bigla kong naisip na medyo nakakatawa na rin. Kawawa naman. Biglang nagbago ng husto ang ekspresyon ng propesor. Tumayo ako. Hindi ko siya tinitingnan. Sa halip, tinitigan ko ang kanyang mga tao na nagsisimula ng gumalaw mula sa isang salita ko lang. Itinaas ko ang kamay ko at unti-unting itinuro ang propesor, parang nagbababala ako ng isang pampublikong hatol. Hindi malakas ang boses ko, pero tumatama ito sa bawat dibdib na parang kulog. Guro, hindi ba ito talaga ang gusto mong itanong sa iyong mga tagasunod? Handa ka bang isakripisyo para sa ambisyon ng isang tao, ang mga inosenteng nakaligtas at maging isang bagay na kasing hindi tao ng mga tagahuli ng tahimik? Ang tanong ko ay bumagsak sa hall tulad ng isang bomba sa tahimik na tubig. Buong silid ay umaalingaw sa epekto. Nakapako ang bawat mata sa propesor. Ang walang laman na kawalan sa mga mukha na iyon ay nawala, napalitan ng halo ng takot, pagdududa, at ang bahagyang, matagal nang nakatagong kislap ng galit. Maging isang halimaw. Sakta ng mga inosenteng nakaligtas. Ang mga salitang ito ay tumama sa huling natitirang likas na tao sa kanilang lahat. Ang mukha ng propesor ay nagbago mula sa kulay bakal na gray hanggang sa puti. Inilalayo niya ang sarili sa kanyang upuan. Ang kanyang ipinagmamalaking utos, ang batas na labis niyang ipinagmamalaki, ay tila hindi na gumagana.
Dahil ang tanong ko ay hindi nangangailangan ng oo o hindi, nagtanong lang ako para sa kanila, ang tanong na nakabaon sa pinakalalim nilang bahagi ng puso. Natalo siya. Nang itanong ko ang tanong na iyon, tapos na ang lahat. Walang kwenta. Sa wakas ay naputol na ang propesor. Ang kanyang boses ay naging matalim at punit-punit. Tinitwist mo ang kanilang isipan. Hindi ka talaga nagtatanong sa lahat, handa ka bang maniwala sa isang dayuhan at hayaang sirain nila ang katatagang pinagsikapan nating buuin? Ang kanyang huling hakbang, sinusubukang gamitin ang outsider at stability upang paghiwalayin ako sa lahat. Muling, huli na. Hindi ko binibigyang pansin ang kanyang tanong. Tinatanggap ko ang silid ng kalmado at maingat, salita sa salita. Hindi ako narito upang masanib sa imperyo ng iba. Narito ako upang bigyan ng direksyon ang bawat nagdurusang ilog, isang landas na patungo sa isang malawak na bagay. Humihinto ako at tinitingnan ang mga nag-aalab na mukha. Ngayon, magtatanong ako sa inyo na hindi na kailangan pang sagutin. Handa ka bang magtulungan sa akin upang bumuo ng isang kaayusan na tunay na para sa kaligtasan, hindi para sa ambisyon ng iilan, isang kaayusan na tutol sa mga tagapagpigil at magpapahintulot sa atin na makatulog ng tahimik nang hindi natatakot na bukas ay mapipilitan tayong maging mga tagapagpataw ng parusa. Nang matapos ko, ang karamihan ay sumabog sa isang di mapigil ang alon ng galaw at bulong. Ang mga kasamahan ng propesor, ang mga armado na nakatayo sa kanyang mga tabi, ay nagsimulang magpalitan ng tingin. Dahan nila sa kanilang mga armas ay tahimik na humihina. Tuluyang bumaba ang timangan. Tinitingnan ng propesor ang kanyang sariling tao na iniiwan siya. Nawawala ang bawat patak ng kulay sa kanyang mukha. Bumaba siya pabalik sa kanyang upuan na para bang ang bawat buto sa kanyang katawan ay natunaw na. Siya ay lubos na wasak. Hindi ko na siya tinitingnan pa. Tumalikod ako at bumaba sa ibaba at pinapante ko si Nora at si Lola Walt. Pagdating nila, sinimulan kong ayusin, kunin ang kontrol sa mga supply at tauhan. Lahat ay umuusad ng maayos na parang kami ang laging narito. Lahat ng ito ay mas maayos na nangyayari kaysa sa inaasahan ko. Lumakad ako papunta sa malaking bintana at tingnan ang plaza sa ibaba, ang aking mga tao at dating tagasunod ng propesor, maingat na naglalapit sa isa't isa, nagsisimula ng magsanib. Isang bagong, mas malaking kampo ng mga nakaligtas ang unti-unting nabubuo sa ilalim ng aking mga paa. Mula ngayon, hindi na ako isang taong nag-iisa lang ang laban para mabuhay. Naging leader na ako. Pagkatapos, bigla na lang, isang malamig na mekanikal na tunog ang sumabog sa loob ng aking isipan, pamilyar at nakakatakot.